What's up for today's video, samahan niyo ako gumawa ng banana bread. So, ito yung mga ingredients natin. Tara, pakita ko sa inyo. Let's go. Flour, 2 cups of flour, milk, butter, sugar, half cup ng sugar, 1 teaspoon na soda, baking soda, 1 teaspoon na baking powder, half teaspoon salt, 3 eggs, and syempre ripe banana. So, ismash natin yan mamaya. So, tara, simulan na natin. So, ayan, sip lang natin ng ating flour. Isip din natin ating baking powder at baking soda at salt. Pagsamasamahin lang natin yung dry ingredients natin. Tapos, yan is iset aside lang natin kapag nasip na natin lahat ng dry ingredients. Kasi mamaya, palitan sila ng wet and dry tayo. Maya ko explain. Next natin yung saging, yung ripe banana natin. I-smash natin to. So, tara, let's go. Smash natin. So, yan, i-smash lang natin yung banana natin. 4 bananas kailangan natin sa banana bread or banana cake. Pero ako 5 yung ginawa ko. Tsaka masyadong malaki yung banana na ginamit ko. So, hindi ko alam kung anong klaseng banana yan. Kasi yung sarap ng banana na yan. Hindi na natin kailangan maglagay ng vanilla flavor. May lasa na siya parang vanilla flavor. So, pag bumibili kami banana, nilalagay ko na sa freezer yung mga kailangan ko sa banana bread or banana cake. Ilalabas ko na lang yan kapag magluluto na ako. Mas maganda kasi talaga sa banana bread or banana cake is yung overripe talagang banana kasi mas malasa talaga at malalasahan mo talaga siya. So, ito, goods na to. Proceed na tayo sa next video. Sugar goes in, butter, so ayan guys, gumamit ako ng hand mixer para mag-combine yung sugar at ang ating butter. Yan, i-mix well lang natin yan. At pagkatapos nyan, tsaka natin ilalagay yung 3 eggs. Kapag okay na yung butter natin, pag medyo na-dissolve na yung sugar, tapos scrape lang natin yung mga gedli dyan para masama yan nasa gilid. Tapos maglagay na natin yung 3 itlog. So, 1 at a time lang. Mix, tapos lagay yung isang egg. Mix, tapos lagay yung isang egg. At yan, hanggang sa matapos. Yan, hanggang sa maubos. Para yung sugar, malusaw siya. Hindi natin siya makahagat sa cake na buo-buo, diba? Tapos yan, mix lang natin. Huwag nyo napansinin yung mixer ko. Isa lang talaga yung ano nyan. Yung beater kasi nawawala. So, yan, ilagay natin ang ating banana. At, yan, simutin natin. Syempre, sayang, di ba? Simumot. So, yan, naglagay lang ako ng half cup ng sugar dyan kasi nga matamis na yung banana para sa amin. Para sa amin kasi, less lang yung sugar namin. Tapos, beat lang ulit natin siya ng mixer. Ano yung ating butter, banana, sugar. Tapos, ito yung milk natin. Yan, buttered milk. Tapos, ito yung dry ingredients natin. Ito yung liquid ingredients. 1 at the time lang, pero syempre, una muna yung dry ingredients natin ilalagay. Tapos, yung wet ingredients hanggang mag-end tayo sa dry ingredients. So, tara, let's go. Sa milk pala is kailangan natin gamitin is buttered milk. Kung wala kayong buttermilk, pwedeng fresh milk. Tapos, lagyan nyo ng 2 tablespoon na lemon. So, yan, ganun. Wala akong buttermilk, so ang ginawa ko ganun. Fresh milk, half cup. Pagkatapos, lagyan natin ng 2 tablespoon na lemon. So, yan. Dry ingredients, tapos wet ingredients. Dry ingredients, tapos wet ingredients. Hanggang mag-end tayo. Hanggang matapos tayo. So, yan. Mini-mixer din yan. So, hindi ko mini-mixer muna. Kasi ginagawa ko, nilalagay ko muna yan. Kasi kapag nilagay natin yung dry ingredients, magtatalsikan yan, magpupulbo-pulbo ba, mumuti yung paligid natin. Kasi nga, syempre, powder, di ba? Kaya ang ginagawa ko, haluin ko muna ang kamay. Tapos pagkatas ko yung ilagay, tsaka ako ibibit ng mixer. Yung saktong bit lang, hanggang mag-combine lahat ng ingredients. So, yan. Tapos ko yan, di ko na ata napakita na ginamitan ko ng mixer yan. Ayan, end na natin sa
dry ingredients. So, yun, ganyan lang. Madali lang gumawa ng banana bread or banana cakes. Kumbaga, easy lang naman siya. So, hindi naman siya matrabaho. So, ito na mga packers ng ating bata. So, yan. Ito ang ating pan na niready natin kanina. May oil na yan. And then, meron na rin dyan wax paper. At nag-preheat na rin tayo ng oven. So, ilagay na natin to sa pan. So, tara. Let's go. So, ayan, ilagay na natin sa pan. Sa susunod, gagawa ulit tayo ng banana cakes or banana bread na ganito. Pero may mga toppings naman siya. Lalagyan naman natin ng chocolate chips, almond or cashew nuts. Kung anong nuts na makita natin. So, yun naman. Ile-level up naman natin. Tapos susunod, gagawa naman tayo ng chocolate banana cake. So, dito muna tayo sa pinaka-simple. Yung parang, lang natin, parang pambahay lang ba. Masarap to sa mga green tea. So, yan. Gawin nyo na to sa mga bahay nyo, guys. Kasi napakadali lang gumawa ng banana cakes. Kaysa bumili kayo sa labas, diba? Ma-adjust nyo pa yung tamis. Kagaya sa amin, na-adjust namin yung tamis. So, yan. Pantayin lang natin ang ating banana bread or banana cakes. Pagkatapos, lagay na natin yan sa oven. Siyempre, may technique dyan para pumantay. Itataktak natin yung pan. Taktak para masiksik. So, ayan, salang na natin sa ating preheated oven at antayin na lang natin yan maluto, guys. Yan. Salang na. At syempre, antayin na lang natin maluto to at gusto ko syempre sa mga cakes or sa mga banana bread, lalo na sa banana cakes is toasted talaga. As in toasted, yun yung gusto ko. So, medyo madadry yung cake natin kasi pag masyadong toasted. Pero, syempre, ako lang naman kakain, hindi naman pambenta. Kaya, gusto ko toasted. So, proceed sa next video. Luto na yung ating banana cake. So, tingnan natin, guys. So, yan. So, luto na. Tinoasted ko kasi tulad ng sinasabi ko pag nagluluto ako ng mga cakes, di ba? Gusto ko toasted. Lalo na pag wala namang icing or whatsoever, di ba? So, yan. Ang ating banana cake. Yan. So, yun guys, yung banana cake, pwede nyo yung lagyan ng mga chocolate chips, cashew nuts, diba? Peanuts, yan. Kung anong gusto niyo ilagay. So, nag-start muna tayo na gumawa ng banana bread na normal lang, yung regular lang. So, yan. Yan. Kung ayaw nyo ng nuts, ayaw nyo ng raisin, ayaw nyo ng mga chocolate chips sa banana cake nyo. Ito, simple lang, diba? Susunod, gagawa tayo ng banana bread na meron naman siyang mga nuts, merong cashew nuts, merong chips, chocolate chips, and so on, diba? So, ayan, tapos na ating banana bread. So, tikman natin yan. So, tikman natin. Nag-less ako ng sugar kasi yung banana, kailangan is for banana lang, tapos yung saktong laki lang. So, sobrang laki yung banana na ginagamit namin dito sa banana bread. Hindi ko alam kung anong tawag nun eh. Hindi siya lakatan eh. Hindi din siya yung pang-export na banana, nakalimutan ko. So, dito lang ako sa market ng Baguio nakita ng ganung banana. So, masarap yung klase ng banana na yun. Kasi kahit hindi tayo maglagay ng vanilla flavor dito sa ating banana bread, lasang vanilla na siya. Yung tamis, tamang-tama lang para sa amin to. Kung iba yung titigim, matabang syempre para sa kanila, di ba? So, lagi kapag nagluluto ako ng cake, laging less yung sugar. Masyadong maano yung less ng sugar ng mga cakes ko. So, yun, biro mo 1.5 cup na sugar, pero half cup lang yung sugar na nilalagay ko. So, yun. Kung gusto nyo gawin ito sa bahay nyo, gawin nyo na. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na kayo. At syempre, sa mga nang-subscribe naman na, thank you very much. At huwag nyo kalimutan na i-hit ang notification bell button para laging update sa mga bagong video ina-upload namin. Hanggang sa susunod, guys.
Gawa na kayong banana bread. Level up nyo na lang.